Godspeed to the city streets. May isang magandang dalaga na si Liana at isang binata na si Mark. Matagal nang nanliligaw si Mark kay Liana at hindi pa rin niya ito sinasagot dahil wala naman itong nararamdaman sa binata. Gayunpaman ay sumasama pa rin siya kay Mark dahil mabait naman ito sa kanya. Isa sa dahilan ni Liana kung bakit hindi niya magustuhan si Mark ay dahil hindi naman siya kagwapuhan, hindi rin siya maputi at baduy pang pumorma. Sa makatuwid, hindi talaga papasa sa panglasa ni Liana si Mark. Ngunit ganon pa man, ay sobrang bait naman ni Mark at lagi itong bumibisita kay Liana, lalo na't pagkailangan ng dalaga ang tulong ng binata ay agad naman ito pumupunta kay Liana para siya ay tulungan at damayan sa oras ng kailangan niya ng tulong. Ilang beses nang binasted ni Liana si Mark, pero hindi pa rin ito sumusuko sa kanyang panliligaw sa dalaga, kahit alam ng binata na hindi siya mahal ni Liana. Isa sa dahilan din kung bakit ayaw na rin ng magandang dalaga na magkaroon ng boyfriend ay nagkaroon na kasi siya ng trauma sa kanyang dating kasintahan na si Alex, nang muntik na siyang gahasain ito sa loob ng kwarto ng kanyang boyfriend. Kaya simula noon ay naging maingat na siya sa kanyang mga manliligaw. Sa totoo lang, marami nang binasted na manliligaw si Liana pero, gayon pa man ay hindi pa rin sumusuko si Mark sa kanya dahil sobrang mahal niya si Liana at gustong patunayan ng binata sa dalaga na iba siya sa mga lalaking nakilala ni Liana. Araw ay niyaya ni Mark si Liana na mag-date sila sa Tagaytay. Buong araw silang namasyal at kumain sa iba't ibang restaurant at tunay nga silang nag-enjoy sa araw na yun. Sa di inaasahang pangyayari, habang sila ay pauwi na mula sa Tagaytay, ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at nag-zero visibility ang daan, kung kaya't naging maingat sa pagmamaneho si Mark para hindi sila madisgrasya. Habang binabaybay ng kotse ni Mark ang highway ay may isang kotse ang biglang umovertake ng alanganin. Dahil dito, biglang kinabig ni Mark ang manibela sa kanan para hindi sila mabangga ng kasalubong na kotse. Sumadsad ang kotse nila Mark sa damuhan. Sa lakas ng pagkatapak ng binata sa pedal ng preno, ay biglang sumubasog ang ulo ni Liana sa windshield at nawalang ng malay ang dalaga. Agad binuksan ni Mark ang pintuan ng kotse upang ilabas si Liana sa upuan ng sasakyan at nang tumingin sa paligid upang humingi ng tulong, nakakita siya ng isang bahay na malapit sa lugar sa pinagsadsaran ng kanyang sasakyan. Dinala agad ni Mark si Liana sa bahay na yun at kumatok ito sa pintuan. Maya-maya ay nagbukas ang pintuan. Isang matandang babae ang bumungad sa harap ni Mark at ito ay si Amanda. Nanghingi ng tulong ang binata sa may-ari ng bahay na kung pwede silang tulungan dahil sa nangyaring aksidente sa kanila. Laking gulat ni Amanda nang makita niya ang dugo sa noo ng dalaga. Pinapasok sila ng matandang babae sa loob ng bahay para magamot agad si Liana. Tinanong ni Mark kung saang merong malapit na ospital doon sa lugar na iyon. Sinagot siya ni Amanda,
Hindi na kailangan, doktora ako. Agad pinulsuhan ni Amanda ang dalaga at tinignan niya ang mga mata nito. Hindi naman grabe ang tama ng girlfriend mo, nawalan lang siya ng malay. Nakampante si Mark nang malaman niyang doktora ito at nagpasalamat siya sa babae. Sinabi na lang ni Mark na hindi niya girlfriend si Liana, kundi isang kaibigan lang. Sinabihan ni Amanda si Mark na dalhin niya si Liana sa guest room upang doon gamutin ang dalaga habang ito ay nakahiga sa kama. Habang nilalapatan ni Amanda ng gamot si Liana, ay nakaramdam ng awa si Mark sa mahal niyang si Liana. Nang matapos ng gamutin ni Amanda ang sugat ng dalaga, ay tuluyan nang nakatulog si Liana sa kama. Sinabihan ni Amanda si Mark na bukas na ng umaga sila umalis at magpalipas na lang muna sila ng gabi sa bahay niya. Agad namang sumang-ayon ang binata at nagpasalamat ulit ito kay Amanda. Pinakilala ni Mark ang kanilang sarili sa matandang babae na nagmagandang loob sa kanila at dito niya nakilala si Doktora Amanda de los Reyes. Si Amanda ay matagal ng balo at nag-iisa na lang siya sa buhay. Mayroon na rin siyang tinataglay na karamdaman kaya nagretiro na rin ito sa kanyang trabaho bilang doktor. Nagpaalam na ang matanda kay Mark dahil kailangan na rin niyang matulog. Iniwan na niya sila Mark at Liana sa kwarto para makapagpahinga na rin si Mark. Habang natutulog ang dalaga ay napagmasdan ni Mark ang kagandahan at kaseksihan ni Liana. Biglang pinagpawisan ng malamig si Mark at nakaramdam ito ng pagnanasa sa babaeng minamahal niya. Kinabukasan, pagsikat ng haring araw ay unti-unting nagising si Liana at laking gulat niya kung saan siya naroon at bakit siya nasa loob ng kwarto. Napansin niya na wala na siyang saplot kundi ang makapal na puting kumot na lang ang bumabalot sa hubad niyang katawan. Lalo siyang nabigla nang makita niya na may dugo ang kumot niya sa bandang maselang bahagi ng kanyang katawan. Nang tumayo siya ay nakita niya sa ibaba ng kama na tutulog si Mark at nakahubad ito at tanging brief lang ang suot ng binata. Kaya nag-alab sa galit si Liana. Pinagtatadyakan at pinagsusuntok niya ang binata. Nagising si Mark at naalimpungatan sa pananakit ng dalaga sa kanya. Inakusahan ni Liana ang binata na ginahasa siya nito kagabi habang wala siyang malay. Laking gulat ni Mark sa sinabi ni Liana sa kanya dahil wala itong kaalam-alam sa nangyari kagabi. Nagulat siya kung bakit nakahubad si Liana dahil kagabi ay may damit pa ito ng matulog. Sinabi ng dalaga kay Mark na wala na siyang saplot at may dugo ang kumot niya. Sinabi ni Liana kay Mark na, "Ni-rape mo ako." Sinabi ni Liana na wala siyang pinagkaiba kay Alex na dati niyang boyfriend. Masasakit na salita ang binitiwan ng dalaga sa binata at pinagmumura niya ito. Pinagbantaan ni Liana si Mark na ay dedemanda niya ito. Pinalayas niya ang binata at nagbantang magbabayad siya sa kahayupan na ginawa ni Mark sa kanya. Subalit ganun pa man ay pilit na nagpapaliwanag si Mark na wala siyang ginagawang masama kay Liana. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng dalaga, sa halip ay sinabihan niya ang binata na huwag na siyang magpapakita sa kanya at kailanman ay hindi niya ito mapapatawad sa kahayupang ginawa ni Mark sa kanya. Maya-maya ay nagising si Amanda sa ingay ng pag-aaway nila Liana at Mark. Pinalayas at pinagtabuyan palabas ni Liana ang binata. Walang nagawa si Mark kundi ang umiyak at maghinagpis. Umalis ang binata, dala ang pighati at sama ng loob kay Liana. Pinuntahan ng matanda ang kwarto nila Liana at Mark.
Nagtaka si Liana kung sino ang babaeng ito. Kaya nagpakilala si Amanda sa kanya. Tinanong niya si Liana kung nasaan si Mark. Sumagot si Liana na umalis na ito. Nagtaka si Amanda kung bakit umalis ang binata, kung kaya't tinanong ang dalaga kung bakit umalis agad si Mark. Sinabi na lang ni Liana na mahabang istorya po, madam, ayaw ko na pong pag-usapan. Sinabi ni Amanda kay Liana na, dinala ka ni Mark dito sa bahay ko kagabi na wala kang malay at may sugat ka sa noo. Ako ang gumamot sa sugat mo dahil na-aksidente kayo kagabi sa highway. Biglang naisip ni Liana na sinamantala ni Mark ang pagkakataon na gahasain siya habang wala siyang malay. Nang may sasabihin pa sana ang matanda tungkol sa ginawa niya sa dalaga kagabi ay biglang hinanap ng dalaga kung nasaan ang damit niya. Agad namang kinuha ni Amanda ang pinatuyo niyang damit ni Liana at binigay niya ito sa kanya. Pagkabihis ng dalaga ay agad naman itong nagpaalam kay Amanda bago ito umalis sa bahay. Nagugulimihanan si Amanda sa nangyari sa dalawa. Nang nakaalis na si Liana ay hindi na niya nasabi sa dalaga na siya ang naghubad sa damit ni Liana kagabi dahil basang-basa ang damit nito kagabi at nag-alala siya na baka mapulmonya ang dalaga. Napansin din niya na mayroong monthly period ang dalaga, kaya nakita niya na may spot ng dugo sa ibabaw ng kama, kaya nilagyan na lang niya ng kumot si Liana. Nang wala na sila Mark at Liana ay biglang nalang nalungkot ng labis si Amanda at nalala niya ang kanyang asawa anong nabubuhay pa ito. Hindi na rin sila nagkaanak ng asawa niya dahil may edad na rin sila nung nagpakasal silang dalawa. At dagdag pa rito ay pareho silang busy sa kanilang trabaho bilang mga doktor sa ospital na pinagtatrabahuan nila. Maya-maya ay biglang naisip ni Amanda na puntahan ang maliit na kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas ang matanda na tila nalulungkot at bigla na lang itong natumba at nawala ng malay. Nang may bumisitang kapitbahay niya ay nakita siyang nakadapa na sa sahig at hindi na ito gumagalaw. Dinala agad siya sa ospital ngunit binawian na rin siya ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, ay may nagpuntang dalawang pulis sa bahay nila Mark at dala ang warrant of arrest na isinampa ni Liana sa korte. Walang nagawa si Mark kundi ang sumama at nakulong ito sa salang panggagahasa kay Liana. Labis ang pagdadalamhati ng binata sa ginawang pagdedemanda ni Liana. Naisip niya na ang tanging makakatulong sa kaso niya ay ang testimonya ni Amanda. Kinausap niya ang kanyang abogado na si Attorney Romero at sinabi niya sa abogado na kailangan niyang makausap si Amanda dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng nangyari sa amin ng gabing iyon. Sinabi ni Mark sa kanyang lawyer ang tungkol sa ginawang pagtulong ng matandang babaeng nagmagandang loob sa kanila. Pagpunta ni Attorney Romero sa bahay ng matanda ay nakausap niya ang pamangkin ng matanda na si Emily. Hinanap ni Attorney Romero si Amanda at gusto sana niya itong makausap. Ngunit sinabi ni Emily sa abogado na patay na si Amanda dahil na heart attack ito. Nabigla si attorney sa sinabi ng pamangkin ni Amanda. Tinanong ni Emily kung bakit hinahanap ng abogado ang tita Amanda niya. Sinabi ng abogado na kailangan niya ang testimony ni Amanda para mapawalang sala ang client niyang si Mark dahil ipinakulong siya ng babaeng nililigawan niya na si Liana sa salang panggagahasa na hindi naman niya ito ginawa. Si Amanda ang gumamot kay Liana ng gabing na aksidente sila sa highway at malamang alam niya ang tunay na nangyari. Naniniwala ang abogado na walang kasalanan ang kliyente niya dahil sobrang mahal ni Mark ang babaeng ito. Napaisip si Emily sa sinabi sa kanya ni Attorney Romero. Ganon pa man, nag-iwan ng calling card si attorney kay Emily
baka sakaling may nasabi o nabanggit si Amanda sa kanya bago siya namatay o baka sakaling may makuha siyang ebidensya na makakatulong sa pag-absuelto sa kaso ng kliyente niya. Nang bumalik sa bilangguan si Atty. Romero ay ibinalita nito kay Mark na namatay na si Amanda. Nang marinig ito ng binata, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Gumuho ang mundo ni Mark at inisip niyang hindi na siya makakalabas ng kulungan at doon na siya tuluyang mabubulok sa bilangguan. Si Liana naman habang nasa matinding trauma ay nagpunta muna sa Palawan para makapag-relax at malimutan pansamantala ang nangyaring di kanais-nais sa buhay niya. Sa tuwing naaalala niya si Mark ay nasusuklam siya sa binata. Sa totoo lang, nanghihinayang si Liana kay Mark dahil matagal din itong nanligaw sa kanya at nakita naman niya ang kabaitan at pagmamahal nito. Dahil dito ay unti-unti na sana siyang nade-develop sa binata at malapit na sana niyang sagutin si Mark. Samantala habang nasa loob ng kulungan si Mark, ay mahirap ang kalagayan niya dito. Bukod sa maraming siiga na mga preso ay laging may nagaganap na rambulan sa loob ng kulungan. Minsan ay nakukusunadahan pa siya, kaya nabubugbog din siya ng mga kapwa bilanggo niya. Naiiyak na lang si Mark at minsan tinatanong niya sa Diyos, bakit nangyari ito sa kanya? Hindi naman siya masamang tao, at ang masakit pa ay kung sino pa yung minamahal niya, ay siya pa ang dahilan ng pagkakabilanggo niya. Namuhay si Mark sa loob ng bilangguan ng puno ng pighati at kalungkutan. Isang araw habang naglilinis si Emily sa isang maliit na kwarto ay may napansin siya sa loob ng kwartong iyon. Tila may isang CCTV camera recorder at TV monitor na nakakonekta sa mga CCTV camera. Naisip ni Emily na minomonitor din ni Amanda ang mga bisita niyang nag-o-overnight sa bahay niya para na rin sa proteksyon niya. Na-curious ang dalaga at pinindot niya ang file na na-record ng CCTV camera sa kwarto ng guest room at nakita niya si Amanda na ginagamot si Liana at pagkatapos nun ay iniwan na niya sila Mark at Liana sa guest room. Ngunit maya-maya ay bumalik ulit si Amanda at inalis ang damit ni Liana dahil napansin niyang basang-basa ito dahil sa ulan. Nang maalis ng matanda ang damit ni Liana ay napansin niya na may bloodstain ang kama dahil sa monthly period ng dalaga. Kaya kinumutan na lang niya si Liana. Walang kamalay-malay si Mark sa ginawa ng matanda ng gabing iyon dahil mahimbing na natutulog ang binata sa ibaba ng kama. Nang laki ang mga mata ni Emily. Naisip niya na ito yung sagot sa ebidensya na hinahanap ng abogado. Kinaumagahan habang nagkakape si Atty. Romero ay biglang nag-ring ang cellphone nito. Nang sagutin niya ang tawag ay nabigla siya sa sinabi ng kausap niya. Sinabi ng abogado sa kausap niya na, sige, pupuntahan kita agad dyan. Hintayin mo ako. Nang makarating ang abogado sa bahay ni Amanda, ay agad silang nag-usap ni Emily at ibinigay ng babae ang USB flash drive kay Atty. Romero. Sinabi ni Emily sa abogado na naisave na niya ang video file sa USB. Nandun yung record ng CCTV camera kung ano talaga ang nangyari kay Liana. Matibay na ebidensya na yan, attorney, para maabsuelto sa kaso ang kliyente ninyo, attorney. Good luck po sa inyo and God bless po.
Nagpasalamat ng malaki ang abogado kay Emily dahil ito na yung susi na magpapawalang sala kay Mark. Ang laking pasasalamat ni Mark nang sinabi ni attorney na nakakuha na siya ng matibay na ebidensya mula sa CCTV camera recorder ni Amanda na magpapawalang sala sa kanya sa kasong rape na sinampa sa kanya ni Liana. Nagkaroon ulit ng hearing ang magkabilang panig, ang partido ni Liana at partido ni Mark. Sa pamamagitan ng pagplay ng video file gamit ang USB flash drive, nakita nila sa malaking TV screen ang actual na pangyayari habang ginagamot ni Amanda si Liana at nakatayo naman si Mark sa isang tabi. Nakita nila sa video na hinubaran ni Amanda si Liana ng damit habang nakatakip ng kumot ang katawan ng dalaga. Samantala, si Mark naman ay mahimbing na natutulog sa ibaba ng kama at walang damit pang itaas. Nagulat si Liana sa nakita niya at nanlamig ang pakiramdam nito sa kahihiyan na ginawa niya kay Mark, habang si Mark naman ay naluluha sa saya dahil sa wakas ay makakamit na niya ang hustisya. Pagkatapos ng pag-aaral ng judge sa mga ebidensya na ipiniresinta ng kampo nila Mark, ang naging hatol ng hukom ay not guilty. Napaluha sa tuwa ang binata at napatingin na lang ito kay Liana. Hindi makatingin ang dalaga kay Mark dahil alam niya sa sarili niya na nagkamali siya ng akusasyon sa binata at sobrang nahihiya siya sa mga ginawa niya. Naiyak na lang ang dalaga at nakonsensya sa ginawa niya kay Mark. Isang gabi matutulog na sana si Mark nang biglang nag-ring ang cellphone ng binata. Nang sagutin niya ang tawag sa cellphone ay nabusaysan niya si Liana at nakiusap ang dalaga sa kanya na kung pwede silang magkita bukas sa garden park. Hindi agad nakasagot si Mark kung papayag siya o hindi sa gustong mangyari ni Liana. Subalit nagmakaawa ang dalaga sa binata na pumayag na siyang makipagkita sa kanya. Makikita si Liana na nakaupo sa bench ng garden park. Maya-maya ay dumating si Mark at umupo ito sa tabi ni Liana. Tahimik lang ang binata at hindi ito kumikibo. Tumingin si Liana kay Mark at hinawakan niya ang kamay ng binata. Biglang tumulo ang luha ng dalaga. Ramdam niya ang sakit at sama ng loob ni Mark sa kanya. Naunawaan niya kung hindi man siya mapatawad nito. Umiyak ng labis si Liana at sinabi niya sa binata, "Mark, patawarin mo ako, pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa iyo at sana mapatawad mo ako." Inalis ni Mark ang kamay ni Liana mula sa kanyang kamay at tumayo ito. Sinabi niya kay Liana na, "Hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinanas ko sa loob ng bilangguan. Na hindi ko deserve na makulong at mapahalo sa mga bilanggo. Binaboy mo ang buhay ko. Alam mo ba na gusto kitang murahin? Kamuhian, Jake, ipagtabuyan. Dahil sa ginawa mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko at namuhay akong busabos kasama ng mga preso sa loob ng bilibid. Sa totoo lang galit na galit ako sa iyo at gusto kitang idemanda dahil sa false accusation mo sa akin. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa. Dahil mahal pa rin kita. Sa kabila ng mga ginawa mo sa akin.
Naluluhang sinabi ito ni Mark kay Liana. Nang marinig ito ng dalaga ay labis na naantig ang kanyang damdamin at agad siyang tumayo. Niyakap niya ng mahigpit si Mark. At sinabi ni Liana na, mahal din kita Mark, mahal na mahal din kita. Patawarin mo ako, mahal na mahal kita. Umiiyak si Liana habang sinasabi niya ito sa binata. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Pagkatapos ng maraming pagsubok na dumaan sa buhay ni Mark ay, si Liana pa rin ang pinili niyang pakasalan sa harap ng altar para makasama niya ngayon at magpa sa walang hanggan. Tunay na ang pag-ibig ay handang magpatawad at magmahal ng wagas sa kabila ng lahat ng pananakit at pagpapahirap na ginawa sa iyo ng minamahal mo. Gayunman, ay manaig pa rin sa iyo ang dalisay na pag-ibig para sa nililiyag mo.